Jesus. Paano kayo amin, Panginoon? Paano po in love sa iyo, Lord Jesus? Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, kasama ang buong anghel sa langit, Panginoon, Lord Jesus. Kaming lahat ay magsasabi ng Hallelujah! 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 Amen! In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na napakasarap sa presensya mo, O Diyos. O Diyos, Ama nga sa langit, salamat po, Panginoon, Lord Jesus. Patuloy na kami magsasamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, Lord God, sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Amang Diyos. Salamat po, Panginoon, Lord Jesus, sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa ipinadala mong anak, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Oh Jesus, you tore the veil, oh Lord Jesus. Hallelujah, Lord, so that we can have an intimacy with you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, Lord. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, and teach us your word, oh God. Teach us, oh Lord God, how to have power, oh Lord. How to have your presence, oh Lord. How to win, oh Lord God. How to be a more than conqueror Christian, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At kami mo po kami, Panginoon, matagumpay. At bigyan mo ng impact ang buhay namin, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Show us, oh Lord, how to love you. Oh Jesus. Show us, oh Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus and all the saints will say, Amen. Thank you, Lord. Tayo po makakaupo na. Amen. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng ating awitan. Amen. Nangilabot po ba kayo? Amen. Naramdaman niyo po ba yung presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Yung breath of the angel swings. The Lord is here. Amen. Hallelujah. 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 Bless your holy name, O Lord God. Hallelujah. So natatandaan niyo po yung ating scripture reading. Amen? Ano po sabi? Revelations 5, verse 8. Amen? So, pag-aaralan po natin, paano po ba magkaroon ng intimacy with God? How do we develop intimacy with God? Amen? Lahat po tayo may relasyon na sa ating Diyos. Amen? Amen. So, wala pong bisita dito. Wala pong, lahat po may personal relation sa Panginoon. Amen? Amen. Pero ang tanong po natin ay, meron po ba tayong intimacy with God? Amen? Alam niyo po kapatid, no, sa Biblia, sa buong Biblia, pag pinag-aralan mo ang buong Biblia, ito po yung buo intimacy. Puro intimacy po ang nilalaman ng aklat na ito. Amen? So, sabi po dito, satisfaction. Amen? Marami po sa atin. Amen? Marami po, minsan ang dream mo, marami kang dream mo, minsan nakabili ka na, tapos minsan wala pa, amen? Tapos pag nakuha mo na, hindi ka pa rin masaya, amen? Bakit po? Kasi meron po talagang nakalagay na divine dissatisfaction. Ibig sabihin, meron talagang nakalagay na hindi ka makukontento sa bagay, amen? Totoo po ba yun? Amen. Hallelujah. So, bago po muna yan, gusto ko po muna sanang balikan ang ating nakaraan. Amen? Amen. Kasi po kapatid, last week, ano pong tinuro ni Kuya Roland? Attitude of the servant. Amen. Servant heart. Amen. Attitude of the servant heart. Amen? So, nakakatuwa po ang Diyos. Amen? Amen. Dahil po, akala ng iba, personal nating pinatatamaan ng iba. Amen? Amen. Pero batid nyo, alam nyo Panginoon, malapit na ang anniversary natin. Amen? Amen. Alam nyo ba kapatid sa Biblia, whenever meron pong tinatawag na special occasions, whenever there is Thanksgiving, no? Meron po mga Passover na ganyan, ang gusto po ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga tao, maglinis kayo. Amen? Magtanggal kayo ng inyong mga damit. No, linisin niyo ang inyong mga damit, no? Mahalaga po 'yan. Amen. So kung kaya nga po, kagaya po na ituro po yung offenses, amen?
Hindi po yung offenses na yun ay para sa isang tao lang. Amen? Nababatid natin na ito po'y para sa lahat. Amen? Dahil po kung meron kang offenses sa buhay mo, hindi ka makakarating sa next level na gusto ng Diyos na mas mataas para sa iyo. Amen? At ganoon din nga po, napag-aralan din natin yung tinatawag natin na paano po magkaroon ng power sa pag-worship. Amen? So ngayon, alam na natin kung paano sumayaw. Amen? Paano po malakpak. Amen? Hallelujah. So ngayon naman po, paano po magkaroon ng intimacy with God? At dito nga po, last week, tinuro po ni Pastor Roland. Amen? Anong sabi? God opposes the... Sino pong ino-oppose ng Diyos? Proud. God opposes the proud and gives grace to the humble. James 4:8. Amen. James 4:8 po ba yun, Kuya Yuli? No? So, ano pong tinuturo doon? Ang kapapakumbabaan. 4:6, Kuya? Glory to God. James 4:6. Amen? God opposes the proud. Amen? So, nabanggit po ni Kuya Roland doon na dapat po pagsumikapan natin na huwag mag-a-absent. Amen? Amen. Bakit po? Ano po meron sa pag-a-absent? Kuya Yuli? Bakit? Ano bang mayroon? Bakit pag ikay nag-absent, ano yung nawawala sa buhay mo? Ano yung ipinapakita mo pag nag-a-absent ka? Ikaw ay? May pride. Amen? So, ibig sabihin, pag ikaw daw po ay, natuwa po ako sa message na yon. Kasi daw, pagka daw uma-attend ka sa gawain, ipinapakita mo ang iyong humility. Di ba ba, Ate Aw? Na? Yung humility, nagiging humble ka kasi sinasabi mo sa Diyos, Diyos, ikaw ay buhay. Ikaw ang aking Diyos, ginagalang kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Amen? So, ang sabi pa ni Kuya P, Friday is a worship day. Amen? Friday is the Lord's day. Amen? Sino pong naniniwala doon? Amen? Sino man pong humadlang sa Friday natin? Amen? Ipagpe-pray natin. Amen? Kung tayo po'y magkakasundo, kapatid, God will give us the Friday. Amen? We believe. Yung iba po gusto talaga ang heart nila maka-attend ng gawain, but because of the duty or schedules. Pero ang Panginoon, no, kung ang hari nababaling niya, no, nababaling ng Diyos kung saan nila nais. Ganon din po tayo. Amen. Pag-pray natin ang ating mga employer na yan, na huwag tayong bigyan ng Friday duties. Friday overtimes. Because Friday is for the Lord. Amen. Friday is for the Lord. Kay Lord po yan. This is our date for the Lord. Amen? Kailangan nakipag-date tayo kay Lord. Paano tayo ma-increase ng intimacy sa Diyos? No? Kung nakakalimutan natin siya. Amen? We have to make way. Amen? Sabi nga, kung nais mo, may paraan. Pero kung ayaw mo, maraming dahilan. Amen? So, pero ngayon, sabi nga nito, no? Anong tawag dito? One. Gagawin natin kung ipuput God first sa buhay natin, kaya-kaya ni Lord na ayusin yan. Amen? So, huwag niyo pong itatapon ito dahil sa birthday, pag may mga birthdays, magagamit yan. Amen? Amen. One. Sigurado yan si Ate Bing sa susunod niyang birthday. Ate Bing ka? Amen. Maniniwala ka ba? Amen. First birthday mo? Yes, amen. Kailan? Sa March 2. Oh, invited po kayo lahat ha. Birthday po ni Ate Bing. March 2 next year. Happy first birthday kay Ate Bing at kay Ate Salome. Amen? Sino ba kasama mo? Yung iba pa. Amen? Marami. Gagamitin ni Lord yan. Huwag niyong itatapon. Amen? At itong number 5 na to, huwag kayong mag-alala. Kung second year nyo, number 2. Okay? So kapatid, gamitin natin yan. Merong ituturo ang Lord na 5 ways how to have intimacy with God. Amen? Amen. Hallelujah. So nasa 15th year na tayo, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Marami na pong ginawa ang Diyos. Marami ng hadlang ang kaaway, pero napakarami ng blessings ng Panginoon sa atin. Amen? So sabi nga, nagdi-desire po ba tayo ng deeper, closer relationship, friendship with God? Amen. Ninanais daw po ba natin yung malalim na relasyon? Malalim na makikipagkaibigan sa Diyos?
Amen. Natutuwa po ako ngayon dahil walang Marta ngayon. Amen? Amen. Hallelujah. Buti po walang Marta. Amen. Natakot ata sila kasi nag-pray talaga ako, Lord. Ayoko ng Marta ministry ngayon. Amen. Amen? Amen. What? Kung ano pong training natin ngayon, yan ang gagawin natin sa anniversary. Amen? Amen. Hallelujah. Dapat po ngayon pa lang, ready na tayo. Amen? Amen. By the time ng anniversary, train na tayo. Hindi yung Amen. anniversary pa lang, saka ka magtatanggal ng Marta Ministry. Amen? Marta Ministry, nasa Biblia. Okay, nasa Biblia, pero meron pang best para diyan. Amen? Amen. Meron pang mas mataas na level sa Marta. Ano po yan? Mary Ministry. Maria, ministry ni Maria. Nasaan siya? Nasa paanan ng ni Jesus. Siya ay nakikinig. Amen? Mas masarap po bang makinig? Amen. Amen? So mamaya matututunan natin yan. Sabi nga, dito po, dapat ang puso daw natin magiging restless until we rest in God. No? Kasi po sabi, di ba, kahit na ikaw pa yung pinakamayaman, pinakamaganda, amen? Minsan malungkot ka, amen? Minsan nakamtan mo na yung pinaka-dream mo, pagkabili mo ng iPhone 7, malungkot ka pa rin. No? Bakit kaya? Kasi nga, amen, dahil ang Diyos meron siyang nilagay na hindi ka makukontento. Ang kakontentuhan natin nasa Diyos lang. Amen? Ang satisfaction natin nasa Diyos lang. Our heart, magiging, mawawala lang po ang restless na yan kung tayo matututong mamamahinga sa presensya ng Diyos. Kung tayo matututong mag-enjoy sa presensya ng Diyos. Sabi nga po, friendship is the best form of love. Sabi mo sa katabi mo, friendship is the best form of love. Amen. So, intimacy, ang ibang salita po ng intimacy is into me. See. Tumingin ka sa akin. Ganun. Into me, see. Amen? So, aralin natin yan. Amen? Sabi po dito, how do you approach God's throne? Paano daw po ba tayo mag-approach sa trono ng Diyos? No? Alam nyo kapatid, huwag po kayong maiinip kung mahaba ang worship service natin. Kasi may mga tatlong klase ng Kristiyano eh. Amen? Yung isang Kristiyano, no, tinatawag na secret soldier. Yung po umaaten lang pagka okasyon. Pasko. At saka sa bagong taon, secret service. Nasa secret, ang turo ni Kuya Pio eh. Nasa secret service. No? So sila po yun. Okasyon lang, umaaten. Pag may birthday, pag may anniversary, nandyan sila. Amen? Pero meron naman din pong Kristiyano na talagang Christian. Chris at Tiyan ang puntirya. Kailangan na rin ako masarap ang pagkain. Amen? Meron naman din pong Kristiyano na talagang mahaba. Yung andyan lahat siya hanggang alas 12 ng gabi. Siya pa ang magsasara. Di ba? Long hours. Nag-e-enjoy sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, there is no place like yung place ng sanctuary ng Diyos. Amen? Alam niyo kapatid, sa langit, if we want to expect to go to heaven, di ba? Kailangan mag-enjoy ka na sa long hours dito. Huwag mo ikarereklamo yung, ayoko umaten dyan, saksa ka ng haba. Sa Pilipinas, 2 hours lang. Dito naman, hanggang alas 12 ng gabi. Magmula umaga hanggang alas 12 ng gabi. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi po sa heaven, kapatid, 24 hours. Amen. Kaya mo yon? Long hours doon. If you don't enjoy long hours here, hindi ka mag-enjoy sa heaven. Amen? So, do you want to enjoy heaven? So, gagawa po tayo ng paraan. Dito pa lang mag-enjoy na tayo. No? Kasi, minsan ang sarap talaga sa presensya ng Panginoon. Halos ayaw mo na umuwi. Amen? Masarap pong matulog. Sabi nga po, humility. Pag ikay nagsasamba sa Panginoon, ini-express mo yung humility mo sa Panginoon. Diba? Gusto mo ng biyaya, kailangan humble ka, sasamba ka sa ating Panginoon. Amen. Amen. So worship. Ang sabi po ng worship, ito po yung, sabi nga, ito yung message. Nakita niyo yung, awitan natin kanina? Andun na yung message. Amen?
Worship is the message. Hindi po yan siguro ang praise and worship. Hindi muna ako atin. Magluluto muna ako. Kasi kantahan lang naman. Mamaya na makikinig sa message. Kasi andun yung pastor. Magsalita na si Kuya P. No, kapatid. Worship is message. Amen. Amen? Yan ang message. Nabasa niyo ba kanina? Sabi, Hosanna in the highest. Amen? Anong ibig sabihin ng salitang Hosanna in the highest? There are three kinds of praises. Tatlong klase ng praises, yung pinag-aralan natin. Ano yun? Natatanda niyo po. Una, normal praise. Normal, yung normal na papuri. Ay, ganda. Ayan. Pangalawang praise, high praise. Sa Biblia, may high praise po, di ba? Si David, mahilig siya sa high praise. Pero ang gusto kong ituro sa inyo, kapatid, yung highest praise. Amen? Hosanna in the highest. Yan po yung pag-awit ng Hosanna in the highest. Ano po bang ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin ng Hosanna in the highest? Sige, i-google nyo. Hosanna. Hosanna means Savior. Dumating ang Savior. Amen? Naalala niyo po si Jesus? Nung inawit niyo po yung Hosanna in the nung nag-aawit po yung mga tao, nagtapo ng palaspas. Amen? So, anong sabi ng mga tao? Hosanna! Hosanna! Di ba? Jesus come. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen? At sinasabi po na blessed is dumating po ang tagapagligtas. Amen? Hosanna in the highest. That is the highest worship, kapatid. Amen? Kaya kapatid, kailangang umawit ka. Huwag mo ipagdamot yung pagtaas mo ng kamay. Amen? Kaya dahil ang Panginoon, hina-highlights na po niya ang worship. Sa heaven po, yan po ang main attraction. Amen? Worship. Praise and worship. Sabi nga po ng panaginip ni Kuya Philip, di ba? Hindi ko makalimutan. Ang password daw po sa langit. Ano daw pong password sa langit? Kuya Philip. Di ba? Palakpak, ano yung ginawa? Pagpalakpak, ano pagpuri, di ba? Anong ginawa mo? Nung password, di ba? Tinanungan siya ng password nung nasa gate ng langit. Ano sabi sa'yo? What is your password? Ano sabi mo? Pumalakpak siya. Amen? Kaya kapatid, kung hindi ka nag-enjoy sa praise and worship, dito pa lang sa lupa, I don't know kung mag-enjoy ka sa langit. Amen? So dito pa lang, try to learn. Try to enjoy. No? Pagkakas ng kamay. No? Huwag kayong mahiya. No, yung iba sa atin, upo na lang ako. Tatayo na lang ako. Masakit ang katawan ko. Ano po ba yung greatest desire ng Panginoon sa buhay natin? Alam mo, ang original na pagkakagawa sa atin ng Diyos, intimacy. Intimacy po. Amen? Noong panahon po na kinreate niya po si Adan at Eva, can you imagine? Nakikipag-usap lang po para tao ang Panginoon. Oh, anong kinain mo, Eva? Kumusta ka na? Ganyan. Normal po, lumalakad sila kasama ang Diyos. Amen? Meron po silang intimacy. Amen? May intimacy, malapit na kaugnayan. May kalapitan na kaugnayan sa ating Panginoon. Amen? Subalit nagkaroon po ng kasalanan. Yan, dumating po si Satanas. No? Ninakaw niya po yung intimacy. Alam mo kapatid, pag ang intimacy ang ninakaw sa'yo, no? Wala na. Lahat mananakaw na sa'yo. Ang iyong health, kalusugan. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga umuwi sa Pilipinas, pagkainit-init ng paglilingkod dito sa Saudi, pero pag uwi sa Pilipinas, no? Dito ni ayaw mag-absent, ni isang minuto ayaw mag-absent, pero pagdating sa Pilipinas, mahal ang pamasahe. No? Wala umaaten, nagkakasakit. No? Karamihan na umuwi sa Pilipinas may sakit. Nasyak ako, amen? At yung isa nating kapatid, Kuya Philip, makakabalik po ba yung isang kapatid natin? August 4, di ba sabi mo August 4? Bukas na yan. Okay. Kapatid, alam nyo, pag ang intimacy, yung pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon ay nawala, maraming mawawala, maraming mananakaw sa'yo. Kayamanan, kagalakan, kagalingan. No? Kaya kapatid, yan ang huwag na huwag mong
pakakawalan. Huwag mong aalisin sa buhay mo. Kailangan kung pwede mong i-develop, mag-grow ka, how to develop, how to grow in intimacy, no? Pag-aralan mo. Amen? Kasi po nung unang panahon, alam nyo ba ang Panginoon nung unang panahon, pag sumamba ka sa Kanya, no? Isang tao lang ang pwedeng lumapit sa Kanya. Ayan, yung high priest. Tapos mo, may makapal na tela. No, yung tela na may tabing. Amen? Doon po sa Holy of Holies, nandun po ang Diyos. Walang sino man pwedeng lumapit. At alam nyo, ang tao na yan, meron talikala. Amen? Dahil yung high priest, pag siya ay may kasalanan, lumapit siya sa Panginoon, pwede siyang mamatay. Pag namatay siya, wala pwedeng lumapit sa Panginoon. Amen? No one can approach God. Pag namatay po yung high priest, sino kukuha sa kanya? Di patay lahat ang kukuha. Kaya meron po siyang tanikala. Meron po siyang kalembang sa paa. Ayan, habang siya po'y nag-worship, kumakalembang po yung paa niya. Amen? So, pag huminto po ang pagkalembang ng kanyang paa, ibig sabihin, patay. Ibig sabihin yung high priest may kasalanan. Patay. So, huhugutin na lang po yun. Ganun kabagsik noong unang panahon. Hindi ka basta-basta makakalapit sa Diyos. Amen? Kaya kasi kapatid, ngayon, ano ang ginawa niya ng Panginoon? Di ba? Nung habang si Adan at Eva nagkakasala, sinong lumapit? Ang Diyos o sina Adan at Eva? Ang Diyos. Amen? Siya yung lumapit, kaya nga nagpadala po ng solusyon ng ating Panginoon. Ang pinadala niyang solusyon, sino? Si Jesus. Amen? Pinadala niya si Jesus at habang siya ipinapako at nagsabi ng, it is finished. Di ba ba? Binagit niya, it is finished. Ano pong nahiwa? You tore the veils. Anong sabi sa awitin kanina? Anong sabi sa awitin kanina, ate? You tore the veil. Yung at the cross na lang, kantayin natin. You tore the veil. You made the way. Di ba? Nag-made siya ng way. And when you said that it is done. Di ba? At the cross. Amen? Si Jesus, He made a way. Gumawa po siya ng paraan. Sabi niya, uhaw na uhaw ako sa inyo. No? Gutom siya sa intimacy, ang Panginoon. Sige na. Tinor niya po, nung namatay po, binigay po yung perfect sacrifice na si Jesus, no? Yung veil, yung pong nagtatabing sa presensya ng Diyos, tinanggal, napunit. Amen? Ayan po, napunit. The veil of the temple was rent in twain. Napakakapal po niyan. No? Kasi ang Panginoon, sabik na sabik siya sa atin. Amen? Amen. Excited po ba kayo? Amen. Pakita nga ng isang excited sa Panginoon. Amen. Pakita nga ng isang excited sa Panginoon. Pakita nga ng example ng isang nanalo ng $1,000,000. Sige nga. Anong gagawin mo? Pag nanalo ka ng $1,000,000. Amen. Ha? Amen. Amen. Sige nga. Amen. Ano ang gagawin mo? Amen. Ano ang excitement mo pag nanalo ka? Kuya Eric, ikaw nga daw. Hindi ko may paliwanag. Pag nanalo ka ng tatlong kotse, bagong kotse. Nanalo. Ganun dapat tayo. Sa presensya ng Panginoon, pag nagpuri ka sa Panginoon, dapat ganun. Amen? Parang ang nanalo. Bakit? Kasi nandiyan ang Panginoon eh. Di ba? Pero bakit pag nagpupuri ka? Ayokong magtaas ng kamay, sila na lang. Di ba? Kung talaga excited ka, dahil ang Panginoon niligtas tayo, amen? Amen. Dapat tayo nasa hell tayo. Di ba? Dapat ang sentensya ng atin ay death sentence, papunta tayo sa impyerno. Pero ang ginawa ng Diyos ay ano? Tinawag niya tayo, amen? Kaya kailangan, once na nandiyan ka sa presensya ng Panginoon, ha? Hindi yung dinadaig pa tayo ni Amira. Amen. Ha? Si Amira naka, Amen. Pali ka na! Pali ka na! Diba? Si Amira hindi niya nauunawaan, pero meron siyang spirit ng ano, si worshiper yan. Bata pa siya, amen? Talagang
Wow, nag-enjoy talaga siya. Gusto niya puro papuri, puro praises. Nag-enjoy siya sa praise. Kailangan ganun din tayo, kapatid. Amen. Mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. Express natin. Amen. No? Meron pong isang kapatid, sabi niya, ay, ang tagal naman ng oras ng gawain. Gustong-gusto ko nang lumundag. Gustong-gusto ko nang tumayo. Gustong-gusto ko nang malaman kung anong ibibigay ni Lord sa akin. Amen. Totoo po ba yun? Amen. Worship is not about you. Hindi yan tungkol sa iyo, kapatid. Hindi yan tungkol sa kung anong makukuha mo. Ano kaya ibibigay na blessing ni Lord kung ako'y lulundag? Mananalo din kaya ako sa loto? Kapatid, worship is not about you. Hindi yan tungkol sa iyo. Hindi yan sa tungkol kung anong makukuha mo. Ang tunay na worship, kapatid, kung ano yung maibibigay mo sa Panginoon. Amen. Diba? Kung babasahin mo ang Biblia, sabi, di ba? Give praise unto the Lord. Give, clap your hands. Di ba? Ganun ang mga inuutos. Sino bibigyan? Ang Diyos o ikaw? Diyos. Hindi po tayo, hindi yung makukuha natin. Kaya nga meron pong isang babae, sabi niya, Pastor, lilipat na po ako ng ibang gawain. Bakit? Wala po akong nararamdaman sa praise and worship. Malungkot. Sabi niya, kapatid, wala akong, hindi about feelings. Hindi about feelings ang gawain. Hindi about feelings ang worship. No? Hindi yung tungkol sa feelings. Wala kang nararamdaman, wala na. Hindi ano yung maibibigay mo sa Diyos? No? Kaya nga sinabi, give praise. Kalambangin ng mga piano, kalambangin ng harps. Ganun ang utos ng Diyos eh. Hindi yung feelings mo. Ano ba yan? Hindi ko naman maintindihan. Ganyan. Ano ba yung mga kanta na yan? Ang hihirap, bago. No? Hindi po ganun. Amen? Worship, intimate relationship, more than anything, He wants us to have an intimate relationship, friendship with Him. So, ang pinaka-gusto, ang number one na gusto ng Diyos sa iyo ay magkaroon ng intimate relationship. Amen? Intimate relationship. Sabi nga ng Panginoon, si Jesus nanalangin po siya. Amen? Ano sabi niya sa panalangin niya? Heaven to earth. Diba? Bring heaven to earth. Maganap nawa. Di ba ba? Kung ano ang nangyayari sa langit, mangyari sa lupa. Paano mangyayari po yan? Sa pamagitan ng pag-worship. When you worship, you bring heaven to earth. Di ba ba sa awit kanina, ate, di ba may sinabi din kanina na Jesus binrought niya yung heaven dito sa earth. Amen? Because of the sacrifice niya. Amen? Amen. So kaya kapatid, if you want to bring heaven to earth, yung atmosphere ng earth, gusto mong dalhin dito, mag-worship ka. Amen. Mag-praise and worship ka. Amen? Amen. So praise is not an ego boost for God. Sabi nga po, no, meron daw pong nagsabi na, Lord, malungkot kaya ata eh. Sige, mag-aawit ako. Yay! Lord, you must feel better, Lord. Sasayaw ako sa harapan mo. Ganun po ba? Kailangan po ba ng Diyos ang praise? Pag malungkot ba ang Diyos eh, hindi po ganun, kapatid. No? Hindi kailangan ng Diyos ang papuri o pagsamba. Dahil po ang praise and worship, ito po ay isang partnership po yan, isang agreement. Ang ibig sabihin po niyan, binibigyan po tayo ng license na mag-agree sa Diyos. It's more on us. Sa atin po ang benefits niyan, hindi sa Diyos. Dahil ang Diyos na siya. Amen? Amen. Wala siyang kailangan. Amen? Amen. Pero kapatid, sapat na ang Diyos sa buhay niya. Pero kapatid, kaya kanya pinapa-worship. Hindi para sumaya siya. Hindi. Kung hindi, para sa iyo. Dahil nag-a-agree po tayo sa Diyos. Amen. Amen? Maganda po mag-agree sa Diyos dahil sisingitan, maya-maya nag-aakusa sa atin. Amen? Amen. 24 hours nag-aakusa yan. Alam mo yan si Naku, 10 ang anak niyan. Tapos ngayon manliligaw sa ganyan. Yun po nag-aakusa. Kaya napakahalaga yung mag-worship ka na mag-worship sa Lord. Amen. Kasi ano man yung inaakusa sa iyo ng kaaway, ng kalaban. Amen? Kung may katotohanan man yun o wala, once you agree with God, once na pumasok ka sa worship, ito po ay agreement with God. Amen? Amen. Nag-a-agree ka. Lord, thank you. Gawin mo ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit.
Amen? So gusto niyo pong ma-witness ang worship sa langit? Sabi po dito, meron daw pong sa water park, sa mga water parks, alam niyo po sa water park, meron silang bowl. Anong tawag sa English ng bowl? Yung palayok. Yung palayok daw po may tubig yun. Pinapatakan nila ng tubig. Hanggang mapupuno na po yun. Hanggang pag ito'y napuno na, magtitip na, yung mga tao, the more na nagkukumpulan daw po sila, pag yung palayok na yun, nalagyan na ng tubig, ay malapit nang mapuno at magtitip na. Amen? So alam niyo po ba yun, yung sa mga water parks? Sa mga parke po ng water, yan po isa pong attraction nila. Pero alam mo sa langit may ganoon po. Amen? So basahin natin. Sabi po sa Revelation 5:8, and when he took the scroll, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp. Ano sabi po? Each one had a harp. And they had gold bowls. Ano daw po yan? Gold bowls. Filled with incense. Puno daw po ng incense. Which are the prayers of God's people. Dalawa yan, kapatid. Sabi kanina, they have a harp and the gold bowls. So yung gold bowls, may insenso po yun. Yun daw pong panalangin ng mga tao na nalalagay po dun sa bowl na yun. Tapos po yung praise and worship, napupuno po doon. Amen? So ayan po, golden bowls full of incense, which are the prayer of the saints. Amen yan, harp and a golden bowl. Naalala niyo po dito nung mga bago-baguhan pa kayo dito sa Saudi Arabia, di po ba bawal pa ang magtayo ng church? Amen? Publicly. Ngayon, pwede na po. Amen? Pwede na magtayo ng mga churches. Amen. Sa labas. Wala na pong bawal. Amen. Bakit po? Kasi kapatid, sa sama-samang pagsamba, sama-samang pagpupuri, napuno yung bowl. Amen? Nung napuno na po yung bowl, nagtip na po yung bowl, at one time, sabi ni Lord, now is the time for Saudi Arabia Amen. to be open. Yes. Now is the time for the religious freedom in Saudi Arabia. Amen? Ganun po kapatid. Kaya huwag kang manghihinayang na magpuri. Praise the Lord. Huwag kang magdadamot na magpuri sa Diyos dahil naiipon po pala yan. Huwag kang manghinayang na manalangin. Mag-amen. Dahil naiipon po yan. Prayer is a seed, di ba? Seed yan. One time aanihin mo. So ilang beses po natin ngayon, crisis tayo ngayon, amen? May mga lugar na hindi pinapasweldohan ngayon yung mga tao, amen? Pero kami, yung commission namin ni Kuya P, February, hindi binigay. Anong buwan na? Ilang araw namin pinagpe-pray, araw-araw in our life, pinagpe-pray, Lord, bigay na po, bigay na po. No? One time si Kuya P, habang siya ay faithful, tinape niya to, no? Pagkatapos i-tape ni na Kuya Eric, Kuya Junjun, tinape ni Kuya P, tuwa si Lord, amen? Amen. Alam mo, ang bawat maliliit na bagay na ginagawa mo para sa Diyos, nung taong Diyos. Kaya tuloy, sumagot ka agad siya, ito na yung commission mo. Amen. Di ba? Hallelujah! Habang naghihirap ang iba, ang Panginoon naman, pasosobrahan ka pa. Amen? Amen. Tuloy na i-date ako. Wow! Kitaan ha? Halo-halo on my birthday. Wow! Shouting! Praise God. Kapatid, napakasarap po sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi po dito sa Psalm 22 verse 3, isa ito sa scripture reading natin. Kaya kapatid, lahat ng scripture reading ko pwede memorize natin eh. Kasi yan ang summary ng message. Amen? So ito yung scripture reading natin to before, di ba? Sabi, ikaw o banal o ikaw na tumataan sa mga pagpupuri ng Israel. Nananahan, tumatahan. Sa Ingles, no, inhabits. Sa ibang translation, yet you are holy. Enthroned on the praises of Israel. Enthroned. Tandaan niyo yun, enthroned. Ano yung enthroned? Naka-enthroned on the praises of Israel. Sabi, ang Diyos daw po ay nananahan. Saan? Ang Diyos, binababa niya yung trono niya. Doon sa papuri natin. Amen? Naintindihan niyo po ba yun? Yung magnitude ng message na yun? Alam niyo po ba yung trono? Pag sinabing trono ng Diyos,
Ito po yung, dito siya nag-govern. Ito yung gino-govern niya. Ito yung trono na kung saan gino-govern niya. Ibig sabihin, pinamamahalaan niya ang langit. Eh ngayon, pag ikaw'y nagpuri, pinabababa mo yung trono ng Diyos dito upang ikaw ay maging mamamahala naman ngayon dito sa lupa. Ikaw yung tinatawag niyang mamamahala. Amen? Pinag-aralan natin tayo yung may authority. Amen? May dominion. Eh dito sabi niya, you are holy Lord. Can you imagine God? The awesome God. No? Pwede siyang tumira. Of all places. Ang pinili pa niya dun sa atin. Praise the Lord. Pinili niya pa yung trono na ilagay sa puri. Pagsamba natin. Yes. Glory. Alam mo ba kapatid, kung pag-aaralan mo, ano po yan? Diamonds. Amen. Sino po dito ang tuwang-tuwang merong diamonds? Amen. Alam niyo po ba? Meron pong isang diamond planet. Alam niyo ba yan? May diamond planet. 5 times bigger than the Earth. Meron po yan. Can you imagine? Yan 40 light years away from Earth, there is a planet made of solid diamond. 5 beses ang laki. So, sinong babae dito ang gustong isuot yung diamond na yan? Amen. Come on! Break the poverty! No? Gusto natin yan. Amen? Amen. Amen. At meron din pong planet na punong-puno naman ng yelo. Can you imagine God? The awesome God na napakayaman. Pwede siyang manirahan dun sa diamond na yun. Amen? Amen. Pwede siyang manirahan dun sa planeta ng ice. Pero pinili niya tayo, kapatid. Amen. Pag tayo nagsamba, pinipili niya tayo. Yes. Dito, bumababa po yung trono niyang Diyos in the midst of us. Nararamdaman niyo ba yun, kapatid? Praise the Lord. Yung warm presence of the Lord. God is enthroned in the praises of His people. Praise the Kung Lord. nauunawa, kapatid, kung nauunawaan niyo lang ang ibig sabihin ng pagsamba, siguradong lulundag na kayo sa susunod. Amen? Praise the Lord. Doon nga sa kumakanta kayo pa sa karaoke, todo di ba? Todo linggo nang makita kita, di ba? Todo. Pero pagdating sa Panginoon, walang kabuhay-buhay. Bagong lyric yun Ha? Isang linggong pag-ibig, di ba? My way. Sabi naman ng isa. Sabi na, ang galing. Apa, my way na nga yung kinanta, magaling. Kapatid, ang boses na yan, ginagamit saan? Praise the Lord. Para sa papuri natin sa Diyos. Huwag mong gamitin sa karaoke na kung saan-saan. Amen? Yan po ay banal. Sacred po yung salita natin, yung boses natin, yung awitin natin. Amen? Amen. Huwag nating, mamaya kumakanta ka ng Sunday, kumakanta ka ng Friday, ng worship kay Lord. Mamaya kumanta ka na ng, nandyan lang yung mga kasama mo, pinilit ka, oh, bibigyan ka 1,000. Awitin mo itong awit. Ha, kapatid, wag na huwag. Kasi po kapatid, naikwento ko na sa inyo, di ba? Ang awitin may spirit yan. May spirit na binibigay, amen? Amen. Ano pong nangyari kay Saul? Nung nakarinig siya ng awitin ng mga babae, sabi si Saul, nakapatay ng 1,000, si David 10,000. Na? Yung espiritu, nung masamang espiritu, nung pumunta kay Saul, nagkaroon ng inggit. Natanggal tuloy yung pagiging hari sa kanya. Ha? Can you imagine? Tapos itong si David. Di ba ba? Kumakanta si David ngayon. Talagang nagwala. Di ba? Kaya ngayong everything, I will dance like David dance. Di ba? Talagang nagwawala po si David. Sinabihan po siya ng misis niya. Sino po yung misis niya? Si Michal. Si Michal, anak po ni Saul. Kung nagkaanak po sana si Michal kay David, maaari sana magtuloy yung linya ni Saul. Amen? Si Saul po, di ba? Pero si Saul, dahil umawit, nakinig siya sa masamang espiritu ng kanta. Ha? Tinanggal ng Panginoon ang linya ng pagiging hari. Actually, dapat si Saul, lahat ng anak niya, sina Jonathan, sila yung dapat magiging hari. Bakit binigay po kay David?
Kasi si David talagang grabe po magpuri sa Panginoon. Grabe ang intimacy niya kay Lord. Amen? Kaya nga nung pinintasan siya ni Michal grabe ka! Tinanggal mo ang dignidad mo. No? Hindi ka ba nahihiya? Magpupuri ka. Sa harap ng mga tao, tinanggal mo ang iyong robe. Ng pagiging ari mo, sumayaw ka, nakakahiya ka. Sabi po ni Michal kay David. Ang sagot po ni David, hindi mo ba alam na ito ang dahilan kung bakit ako ang pinili ng Diyos at hindi ang daddy mo? No? Di ba? Instead, sana po si Saul yung tuloy-tuloy, yung lahat ng anak ni Saul ang tuloy-tuloy na magiging hari sa Israel. Tinanggal po, binigay ngayon kay David. Anong nangyari ngayon? Di ba si Michal, narinig niya yung awitin na nila ng mga babae, di ba, ng mga like David did, song na yan. Narinig niya, the same bad spirit, the same generational spirit from napunta kay Saul, napunta po kay Michal. Hindi po nagkaanak si Michal. Amen? Kaya kapatid, mag-iingat po kayo sa boses nyo. Mag-iingat kayong paggamit sa boses nyo. Yung boses na yan, para kay Lord lang yan. Amen? Amen. Huwag kayong magkakamaling uuwi ng Pilipinas. Pupunta pa kayo ng karaoke bar at aawit at i-display nyo pa sa Facebook. Del Mundo. Ha? Ipagmamalaki nyo ba sa akin? Ha? Si Ate Eva. Kung malalaman nyo lang ang history ni Ate Eva, di ba Ate Leonie, nandyan si Ate Leonie, witness si Ate Leonie. Si Ate Eva, that time, how many years ago? 3 years, 4 years? 2014. 2014, 4 years ago. Si Ate Eva, nakahilata na, hindi na po makatayo. Ha? Talagang, ano na yan siya, talagang grabe. Bibigyan na siya ng pamasahe pa uwi, di mo ba? Hindi na siya, sinabihan na lang yung isa na, paano siya uwi hindi nga siya makatayo. No? Dinadala sa CR, binibitbit. Dinadala sa ospital, nakabitbit. Amen? Pagkain, sinusubukan. Amen? Lahat. Pumunta dito sa church. Anong ginawa ni Ate Eva? Di mo ba? Pinag-pray, sama-samang panalangin. Di mo ba? Ang sama-samang panalangin ay mahina. Pangalawa, anong ginawa ni Ate Eva? Tumayo. Kahit siya'y pagod na pagod. Tumayo, Ate Eva, naalala mo ba? Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Si Ate Eva, nakahiga na lang yan, kumanta pa ng Hosanna in the highest. Kaya witness, tingnan mo ang nangyari sa buhay niya. Hanggang ngayon buhay. Ang blood sugar ni Ate Eva, 500 lang naman. Amen? Ang BP niya napakataas, di ba? As in talagang iuwi na sa Pinas, wala lang mag-uwi ng Pinas. Galit na ang amo. Witness si Ate ang pinakanta ko, Ate Eva, kumanta ka. Talagang kumanta siya, Hosanna in the highest pang pinili niya. That is the reason, Ate Eva. Kaya hanggang ngayon, glory to God! Hindi na kakalimutan. Kuya Eric, ano si Kuya Eric? Jollibee yan. Yan po ang kinanta ni Ate. Kaya yung mga awitin na pinipili nyo, may power yan. Amen. God is enthroned. Naka-enthroned ang Diyos. Kaya nga tinanong, ano ang kailangan mo, Ate Eva? Kagalingan. Imagine mo hanggang ngayon, nagtatrabaho, malakas pa. Ate Leonie! Di ba, Ate Leonie? Amen. Nakakagulat ang Lord, di ba? Talagang pauwi na yan. Nagsingilan na kapatid, 800 real. Nag-chip-chin na para sa pamasahe niya pauwi. 800 real, di ba, ate? Pero ang Diyos, may plano ang Diyos. Kaya niyang i-turn around ang buhay mo. Yung pag-aakala mo, yung pag-aawit mo dito, akala mo walang halaga. Mayroon, kapatid. Mayroon, may ginagawa ang Diyos. Mamaya, ipapakita ko ang picture ni Ate Eva kung paano siya nakahula pasay. At hahanapin ko yung pag-awit niya. Inahanap ni Kuya P yung pag-awit niya ng Hosanna. Hallelujah. So yan po ang trono ng Diyos.
govern, how you govern. No? Binibigyan tayo ng otoridad ng ano ng Panginoon. Alam niyo sa Old Testament, kung ikukwento ko sa iyo, ang mga taong mayroon silang intimacy sa Diyos. For example po, si Enoch. Sino nakakakilala po kay Enoch? Kung babasahin mo sa Genesis ang buhay po ni Enoch, sa English po ang sabi, Enoch walked with God. And he was no more. At wala na. Si Enoch daw po, naglakad lang siya. Ha? Naglakad lang siya kasama ang Diyos. Pero, wow, hanggang na-enjoy ni Lord ang hanggang ni-rapture niya, nawala na si Enoch. Nawala si Enoch, hindi siya namatay. Diba? Kaya nga minsan, di ba, may ganyan eh. Enoch was born again, and was no more. Hindi naman siya namatay eh. Di ba sa atin, we die, born again, and die physically. Tapos may nabuhay ulit. Amen? So kapatid, isa po yan si Enoch. Ha? Ito naman, si Moses. Anong ginawa ni Moses? Nagpe-pray siya. Di ba? Meron dalawang, pagod na pagod siya. No? Meron pong humawa habang nakataas ang kamay ni Moses. Nagwawagi po ang mga Israelita. Pero nung binababa na po ni Moses ang kanyang kamay, natatalo na. Ang ginawa po nung dalawang assistant, si Aaron at si Hur, hinawakan po yung kamay ng isa at yung isa. Hanggang sa nangawit din yung dalawa. Nilagay po sa bato. Nilagay sa bato. As long as nakataas ang kamay ni Moses, hindi po nagka-problema ang Israelites. Sila'y nananalo. Amen. Kaya kapatid, yung pagtaas mo ng kamay, may pagwagi yan. May mangyayaring pagwagi sa buhay mo. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Naganap sa amin na ni Kuya P. Noong tayo sabi ko sa'yo last week na nagkaroon ng sandstorm, no? Wow, grabe talaga niyang pumalo po yung, akala ko tornado na eh. Pagpalo ganyan sa kotse namin, nasyak ako kasi hindi mo na makikita. Zero visibility, wala kang makita. So, ang ginawa ko talagang, alam mo, kapatid, from here to there, hanggang makarating kami na sinundo namin sina Ate Chap. Nakataas ang kamay ko, hindi ko binitawan niya, nagpe-pray kami, Kuya P. Amen. Kasi hindi mo alam ang mangyayari, di ba? Tinaas ko talaga yan. Glory to God, safely nakarating. Amen. At pinag-pray ko din lahat, mga almaray na yan, na wala rin mangyaring masama. Amen. Kaya kapatid, huwag kayong manghihinayan sa pagtaas ng kamay. Si Moses, ay naku. Iba talaga pag may intimacy ka kay Lord. Paano ba makipag-usap si Moses kay God? Sabi mo sa katabi mo, face to face. Face to face. Ganyan ang intimacy ng Panginoon kay Moses. At alam mo kapatid, ang natutunan ko kay Lord, di mo ba, pag minsan, naranasan nyo ba sa buhay nyo, minsan pag may kaibigan ka, ngari ako, kaibigan ko si Ate Bing, eh sinabi ni Ate Elvin, alam mo ba Ate Elvin, ay ganito si Ate Bing, pinagalitan ko si Ate Elvin, nasaktan ako, kaibigan ko to eh, bakit mo sinasabihan ng ganon? O, di ba? Ganon ang Diyos. Kasi po, si Moses, may kapatid siya, amen? Si Miriam at si Aaron. Pinintasan si Moses. Pinintasan nila yung lingkod ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Nasaktan, na-open ang Lord. No? Anong nangyari? Binigyan ng sakit. Binigyan ng sakit si Miriam. Amen? Kaya kapatid, huwag kayong magmamadaling gagante. Once na intimate ka kay Lord, lagot sila. Amen? Lagot sila. Diyos ang gaganti para sa atin. Amen. Amen? Huwag natin kailangan gumanti ng salita. Sabi lang, ganito ka. Wag. Diyos ang gaganti sa kanila. Dahil ang Diyos, once na nagkaroon ka ng intima, magsumbong ka kay Lord. Lord, alam mo ba, sinabihan ba naman akong ganito? Ganito daw ako, ganyan daw ako.
Sigurado yan, mamaya yan, may gagawin ng Lord. Amen? Dahil ang Diyos na-open siya, dahil pag ang kaibigan niya, no, ay pinintasan, sinaktan, ang kalaban ay ang Diyos. Amen. Kaya napakasarap magkaroon ng intimate kay Lord. Eh si Abraham, anong nangyari kay Abraham? Sabi, Lord, kaano mo si Abraham? Sabi ng Panginoon, si Abraham? Friend ko yan. Di ba? Sabi, Abraham is a friend of God. Di ba? Kaya nga may awitin eh. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. He calls me a friend. No, di ba? Kaya kapatid, huwag niyo pong iismulin yung mga kanta. Kasi may ibig sabihin yan. May power yan. Kaya nga si Abraham, nung pumunta sa isang lugar, di ba? Yung asawa ni Abraham, may crush sa kanya, yung isang hari. Gusto niya, sinabi niya kasi sister ko eh. Sister niya raw si Sarah eh. Sabi po nung hari, sige, gusto niyang pakasalan sana yung si Sarah. Anong nangyari? Nagalit si Lord, di ba? Amen? Amen. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po bang maging kaibigan ni Lord? Amen. Amen. Gusto niyo magkaroon ng intimacy kay Lord? Amen. Amen. Marami pong magagawa ang Diyos. No? Kaya nga kapatid, huwag kayong, ito na yun eh, ito na yung kasi kapatid, yung ginagawa mo in the corporate, dito sa corporate worship, kailan mo pa ba aaralin? Kailan mo gagawin? Hindi mo nga magawa sa corporate worship eh, magawa mo pa kaya sa bahay? Lalo kang walang oras sa bahay. Eh dito, pag super active ka dito, siguradong magagawa mo sa bahay. Mahiya ka kay Lord eh. Lord, grabe ang sayaw ko. No? Doon sa gawain, grabe ang sayaw ko. Dapat dito rin sa bahay. Sa personal, private life mo, dapat ganun ka din. Amen. Tinitraining mo yung sarili mo. Amen? Sasayaw ka din. Aawit ka din. No? Kami pong dalawang mag-asawa, pag labas namin ng bahay, na meron niya nakasulat na reminder, Holy Spirit, how can I make you smile today? No? Paano ba kita mapapangiti? Ganun po ang reminder yan sa'yo na, oh Lord, thank you. Reminder to pray, reminder to di ba? Paano ba kita mapapangiti ngayon, oh Diyos? Paano ko ba maihipo ang iyong kamay? Paano ko ba maihipo ang iyong puso? No, ganun po, dapat tatanungin natin. Kakausapin natin ang Holy Spirit. Di ba yung sino may mga asawa, mga boyfriend? Sino araw-araw nagsasabi ng I love you every day? Ha? Amen. Di ba? I love you sa mga anak. Mga anak nyo, di ba? I love you anak. Ayan, sarap, di ba? Eh, kay Lord kaya, sabihin mo yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, when was the last time you said I love you to the Lord? Kailan? Amen. Every worship service is an opportunity to say, I love you, Lord. Every day is an I love you, Lord. Every minute, every kakain ka, I love you, Lord. Sarap ng ulam. I love you, Lord, ang sipag ni Ate Rene magluto. Oh, I love you, Lord, kasi ang nagdala sila ng mga paraphernalias na pagagandahin dito, no? Napakabait ng ating Diyos. Yung trabaho natin, nililesen niya. Amen? I love you, Lord. Kaya nga kapatid, ngayon pa magdadamot ka sa pagpuri sa Panginoon. Alam mo na yung kahulugan ng worship. Amen? Amen. So yan po sa Old Testament. Eh dito tayo sa New Testament. Amen. Meron po sa panahon po ni Jesus, di po ba, naaalala nyo si Jesus nung siya po'y nagpapagaling. Ang daming tao. Crowd. Tinatawag, crowd. Mga tao. Nagkukumpulan. Amen? Tapos po, meron din po mga tao na 70. Naalala niyo yung 70 people na pinapunta niya sa mga bahay-bahay na kayo'y mag-declare ng gospel. Di ba? Naalala niyo yung pitong pot? 70 people. Di ba naalala niyo, kuya? May 70 people na inutos si Jesus na sabi, kumatok kayo sa mga bahay, mag-share kayo ng gospel. Pag hindi kayo tinanggap, pagpag nyo yung mga paa. Di ba ba? Ayan, 70 people. Meron din namang circle na 12. May pinili si Jesus na 12 tao. Amen?
Ang disipulo niya. Ayan. Meron din po sa disipulo na 12 na yan, merong tatlo. Yung tatlo, sino yung tatlo na yan na isinama niya na makakita ng Mount of Transfiguration? Sino po yun? Si Peter, James, at si John. At meron din naman pong isang disipulo na mahilig na nakahilig sa dibdib ni Jesus. Sino yan? Yan. Si John. Di ba? So, ang tanong ko po, personal na question ko sa inyo. Saan tayo nakabilang? Saan tayo sa group na yun? Doon sa crowd? Ay, napunta ako kasi masarap ang pagkain. Magluluto daw ng pinagmamalaki ni ate, ng biko. Pupunta talaga, favorite ko yan eh. Di ba? Nasa crowd. Okay, pupunta ako kasi gusto kong gumaling. No? O nandun ka sa inner 70. O nandun ka sa 12. Saan tayo? Saan tayo nabibilang? Kung si Jesus, nung panahon na yon, kung nabuhay tayo sa panahon ni Jesus, saan kaya tayo nabibilang? Saan natin gusto? Kay John. Oo, sigurado kayo ha. Sure kayo? Talaga bang pag-worship nyo tatanggapin yung Lord. Ang sarap naman humilig sa iyong puso. Sa iyong dibdib. Diba? Ang sarap, diba? Kaya sa atin masyado pa tayong mahihaing magtaas ng kamay. Mahihaing enjoy natin ang presensya ng Diyos. Ang sarap kaya. Itaas nyo nga, subukan nyo nga. Amen. Practice. Diba? Alam nyo ba, pag tinataas mo wala ang kamay, sabi ni yung nakakaalala kay Dr. Ong, Amen. maganda daw yan. Physically, maganda. Pero hindi niya alam na spiritually, napakaganda. Amen? Napakaganda. Ang daming benefits niya. Nakakatanggal daw ng mga sakit-sakit sa kaso. Pag ginanon mo daw. Yun tayo. Yun na nga yung ano ni Panginoon solusyon niya Hindi alam nila na Dr. Ong na yan, sa fellowshipping, talagang ginagawa na natin yan. Pampatanggal ang mga sakit ng kung ano-anong sakit daw yan. Hindi lang yun, sasaya pa ang Diyos. Amen. O, di ba? Double purpose tayo, multi-purpose. Amen? Kaya tapos yung boses mo, huwag mong ipagdadamot, kapatid. Gusto mong mapabilang dun sa pinaka-closest, pinaka-malapit sa puso ni Jesus. Amen? At ito pa, di ba sinasabi dito? For example po, alam niyo ba ang tanong? Bakit kaya si Jesus, hindi na lang na tayo binigyan ng blank check? Blankong check para lahat na kailangan natin. $1 million para sa bahay. $1 million para sa nanay ko. Bakit kaya? Kasi nga, pag may blank check, hindi ka nalalapit kay Lord. Hindi ka nakakausap kay Lord. Maganda kasi yung gusto ni Lord yung, Lord, please give me. Sabi naman ni Lord, wow, ikaw ba yan? Sige, bibigyan kita. Diba? Gusto ni Lord nakikipag-usap. No? Kaya huwag mo ipagdamot yung boses mo. Huwag mo ipagdamot yung I love you mo. Yung pagtaas mo. Yung pagpalakpak mo ng kamay. Nanonood ka nga ng wrestling talagang tumatayo ka nung mga palakpak ka Naku! O, di ba? Grabe nga. Yung Diyos pa kaya? Sa wrestling nga, hindi mo alam kung ano pa yun. Isang bola sa basketball, isang bola pinag-aagawan. Samantala dito sa worship, no? Andiyan na kapatid, kaya niya, kaya pinapahirapan ako ni Lord. Ilang taong ko nang pinagpepera ito, hindi niya binibigay. Kasi gusto ni Lord, lagi kang humihingi. Amen? Lagi kang nakikipag-usap. Lagi kang kumaawit. Amen? At ito pa, meron pong isang bata. Yung bata, meron pong aso. Takot na takot siya. Tumakbo siya, sabi, ay! Hinabot po siya ng aso, kakagatin siya. Yung aso talagang tumataon. Itong bata nakarating po sa tatay niya. Pagdating niya po sa tatay niya, umakyat siya sa tatay niya. Ay din siyempre nakakalong na siya sa tatay niya, amen? Pag akyat niya po dun sa tatay niya, anong sabi? Tumingin po yung bata dun sa aso. Tumingin po sa tatay.
Tumingin sa aso. Tumingin sa tatay. Tumingin sa aso. Tumingin sa tatay. Na-shock yung bata. Tapos sabi niya doon sa aso, "Lamb!" Amen? Naunawaan niyo po ba? The same problem, andun pa rin yung aso eh. Diba? Yung bata na-terrorize siya, takot na takot siya. The same problem is there. Subalit ngayon, nung nandun na siyang malapit sa kanyang ama, dating wala siyang otoridad, ngayon may authority na. Dating wala siyang katagumpayan, ngayon may katagumpayan na. Amen? Naunawaan niyo po ba, kapatid? Ang purpose ng intimacy, pag intimate ka, kapatid, hindi mo kailangang sigawan si David eh. David, lumayas ka! Hindi mo kailangan yan. Sabi nga, di ba? Umawit ka lang. Purihin mo lang kung sino si Jesus. What a beautiful name it is. Di ba? Sabihin mo lang kung sino si Jesus sa buhay mo. No rival. Ha? Ang ganda ng kanta. No rival, no equal. Wow! Kay ganda ang kagaling ng composer ng... Kasi nandun lahat. Halos nandun lahat. You tore the veil. Halos nandun na eh. Asan na ba yung copy ng kanta? Ibigay mo nga sa akin. Ganon, kapatid. Kasi in-intron mo sa puso mo ang isang higher authorities. So ngayon, ang kaaway mo, yung principalities, di ba ang kaaway natin? Sino po? Principalities, amen? Devil ang kaaway natin. Hindi siya makakaporma sa atin. Kasi naka-intron si God sa atin, amen? Ano po ba? Parang yung bata, nandun siya sa kalong ng anak ng tatay niya, no? Yung problema nandyan, yung kumakahol nandyan. Hindi napalitan yung problema, nandyan pa rin. Pero yung otoridad niya. Ngayon, hawak niya, yung authority ng Diyos. Amen? Yung protection ng Diyos. Kaya kapatid, huwag kang matatakot sa anumang problema, mga nananakot sa'yo, umawit ka lang. Amen? Umawit ka sa ating Panginoon, sumamba ka. Nandiyan ang governing ng ating Panginoon. Amen? Intimacy. Huwag mo hayaang manakaw, huwag kang matakot. Sino po nakakaalala ng istorya ng Runaway Bride? Julia Roberts. Napanood niyo? Sino nakapanood no? Mga lalaki. Julia Roberts. Si Julia Roberts ang istorya nito, si Kuya P, napanood niya ako, hindi ko rin napanood. Pero yung summary napanood ko. Binasa ko. Sabi po dito, si Julia Roberts, nandun na siya sa, ikakasal na siya. Nandun na sa trono, sa altar. Anong ginagawa, Ate Ping? Nung time na ikakasal na, lalakad na siya dun sa altar, sabay takbo. Dampot ng sapatos, takbo. Ganyan, nakailang beses, 3 beses. Pang-4 na beses, yun na, nakatagpo na niya si Richard Gere. Pinag-aralan siya. Amen? Kasi po bakit? Ano ba ang problema? How can you solve this kind of problem? Kasi takot sila sa intimacy. Amen? Ganyan din tayo eh. Nagra-run away bride tayo. Di ba sabi, tayo daw po ay bride of Jesus. Sinong maniniwala tayo bride of Jesus? Jesus is our husband. Amen? So, every worship service, ito po yung marriage. Pakikipagkasal sa Diyos. Whenever na ikaw, inuuna mo yung pagluluto mo, ang tawag sa'yo, run away bride. Hindi na Martha Ministry. Bride ka pero meron ba namang bride na nagmamadali? Andyan na yung ikakasal ka na sa altar. Nagluluto ka pa, inaasikaso mo pa yung poil. Aligaga ka pa. Martha Ministry. Ganyan tayo. O kaya naman oras na worship binubuksan mo yung bag, yung supot, cellphone, sagot ka ng sagot, sinong kausap mo dyan? Ha? Hello! Sige. Shout to the Lord! Diba? Anong tawag doon? Run away bride. Sampal yun sa Panginoon. Amen. Pinapakita mong wala kang interes sa Diyos. Amen? Kaya kapatid,
mo, once, every time na nandito ka sa pagsayaw, sumayaw ka. Sumayaw ka sa Diyos. Amen. It's a training. Pag nag-enjoy ka dito, nag-enjoy ka na nag-enjoy. Dahil sabi ng Panginoon sa'yo, welcome! Welcome sa langit. Amen? Ayan mga kapatid. Ano ang solusyon sa mga runaway brides? Sabi mo nga sa katabi mo, everything changes when you fall in love. Di mo ba? Amen. Pagka na-in-love ang isang tao, ang ganda-ganda. Di ba, Ate MJ? Amen. Ha? Nag-iiba ang itsura. Ni Erwin. Ha? Dati na kasi mo, Erwin, parang isang gano ang buhok para kahaba. Ngayon, ito sa kagwapo. Amen. O, siguro na nila yung ako. Sabi daw, masusunod mo ang runaway bride. Kasi si ano po, si Julia Roberts, hindi siya talaga na-fall in love. No? Kaya kapatid, everything changes when you fall in love. Laging nakangiti. Amen? Kahit ang tingin mo ay gwapo. Wow! Kakaiba! Kaya nga ang solusyon kapatid sa problema mo, no? Ma-fall in love tayo ulit kay Jesus. Amen. Amen? Meron ba naman in love ka eh? Nag-aawit, nag-start na ng awitan dito eh, nag-aano ka pa, kung ano-anong hinahalongkat mo dun. Aga-anong mag-make? May preaching na yan para sa akin, hindi kasi lagi din ako nalilate. Laging nalilate? Ikaw yung ikakasal? Ha? Nasa altar ka na. Kung ano-ano pa, magsisiyar ka pa, Kapatid, everything changes when you fall in love. When you are in love! Di ba? In love ka, nandun yung lover mo. In love ka. Di ba? Pumuntaan mo ka agad dyan, kailangan mo. Di ba? Pag-ilingkuran mo ka agad. Di ba, Ate Remia? When you fall in love, iba. Iba ang reaksyon natin. Iba ang pag-worship natin. Kaya nga kapatid, every day, paano ka ma-fall in love? Mag-stay ka sa Kanya. Amen? Amen. Number 1, time. Magbigay ka ng time. Meron ba namang magkaibigan na naging magkaibigan ka agad nang wala namang time? No. You have to spend time. Okay? Amen. Number 2, you have to express your love. Every day sabi mo, I love you, Lord. Amen? Trust. I-trust. Mag-trust ka. No? I-express mo. Express mo yung, number 4, express mo yung pagmamahal mo sa Kanya. No? Number 5, dance. Sing. Gawin mo, mag-worship ka rin sa bahay. Not only here. Amen? You are not a Friday Christian. Kung hindi, you everyday lifestyle ang buhay mo, ang pag-awit. Di ba, Ate Eva? Si Ate Eva, grabe pa yung inawit pa niya. Ate Eva, ano yung inawit mo? I know you're there. I know you see me. Di ba? Grabe si Ate Eva. May sakit na yan siya nun. Grabe pa yung mga inawit niya na hindi mo akalain mga awit niya. Amen? That is the power of song. Amen? Amen. So, hallelujah. Tayo po tumayo. May natutunan po ba tayo? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, Lord God, na ninanais mo, Lord God, ang intimacy sa amin, Panginoon, Lord God. Ito yung original mong plano sa buhay namin. Napilit na ninakaw ng kaaway, Panginoon Diyos. Kaya nga po sa oras na ito, Panginoon, Lord God, we want to develop, Lord God, ang intimacy namin sa iyo, Panginoon. We want to fall in love with you again, Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, everything changes when we fall in love with you, oh Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. You are our God. You are our lover, oh Jesus. Oh Lord, you are our husband. Oh Lord, you are our bridegroom, oh Lord. Hallelujah. How sweet you are. How lovely you are, oh Jesus. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. We worship you in
in the beauty of your holiness, O Lord God. Hallelujah. Turuan mo po kami, Panginoon, Lord God, kung paano namin gagamitin araw-araw ang intimacy, Lord Jesus, na itinuturo mo sa amin, Panginoon, Lord God. Batid namin, Panginoon, Lord God, pag nag-i-increase ang intimacy namin, ang authority namin nag-i-increase, O Lord Jesus. O Lord Jesus, increase our capacity, O Lord God, to have intimacy with you, Jesus. Increase, O Lord, we want to have more of you, O Jesus. O Lord God, hallelujah. Teach us, O Lord, na tanggalin namin ang kahihiyan na umawit ng todo, Lord Jesus. Kahihiyan na umawit o sumayaw ng todo, Lord Jesus. We want to express our love, O Lord Jesus, ng unang walang keme, Panginoon, Lord God. We want to give you all our best, O Lord Jesus. Truly, Lord God, worship is all about you, Jesus. Worship is all about you, Lord God. Oh, what a wonderful name it is, O Lord Jesus. No equal, no rival, O Lord. You are the Alpha and Omega, O Lord Jesus. We worship you, Jesus. We adore in our presence, O Lord Jesus. Oh yes, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, that you are giving the Lord God the authority, Lord God. Oh Jesus, to govern our lives, oh Lord God, our problems, oh Lord. Maraming salamat po. In the name of Jesus and all the saints we say, Amen. Thank you, Lord. Ikaw din. Yes, hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin para sa madalang po ng ito, Panginoon. Yes, hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos, maraming mga manuno, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Ama. We bless your name, Father God. We bless your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, muli sa umagang ito, Panginoon, na kami po, Panginoon Diyos, nakikisalo sa iyong banal na punan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil napabilang po kami na naman po, Panginoon Diyos, Yes, O Lord. na makikisalo sa inyo, Panginoon naman. Lord, I pray, Panginoon, bago po namin gawin po ito, nadalangin ko, Panginoon Diyos, na patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, alam po namin, Ama, na wala po kaming maililihim sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, tawad po, Panginoon, sa mga kasalanan ng aming puso, isipan, salita at mga gawa, Panginoon. Sa mga nagkakalangin ng dami ng aming kapwa, Panginoon. Lord, by the blood of Jesus, clean us, O Lord, upang Panginoon Diyos Ama, karapat dapat po kami sa pagkulang ito, Panginoon. Lord, we sorry, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Lord, salamat sa kapatawaran, Lord Jesus, na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Salamat, Lord Jesus, sa iyong katawan. Salamat sa tinapay na ito, Panginoon. Kasi puno na iyong katawan na napayubay, Panginoon. Napahirapan, Panginoon. Sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Upang kami, Panginoon Diyos, magkaroon ng benepisyo, Panginoon. Magkaroon ng kapatawaran, Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon, Ama. Dinadalangin ko, Panginoon Diyos, Ama, na gamitin mo ang kaloob na to, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming Panginoon. Lord, nawa, Panginoon Diyos, ang mga kaloob ito
Lord God, ay magsilbing pagpapala sa aming Panginoon. Mapalakas po kami, Lord God, physically at spiritually, Panginoon. Salamat, Father God. We bless your name, Lord. We glorify your name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Father God, we worship you, Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa araw ito, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na buhos sa cross ng Calvary, O God, upang kami, Panginoon, ay malinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa banal mong dugo, Panginoon, upang kami, O God, ay magkaroon ng salvation, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagka-bayubay mo sa krus ng Calvary, Panginoon, upang kaming lahat, Panginoon, ay mapawalang sala na dapat, Panginoon, ay kami ang magdusa, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong anak na si Jesus, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos, sa kapatawaran, O God. Maraming salamat sa salvation, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, hiniling namin na pagpulain mo ang sarong ito, O God, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalinisan, kapatawaran. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ito po hindi natin ginagawa bilang isang ritual. Ito'y ginagawa natin dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan yung kanyang paghihirap doon sa krus. Yes, Lord. Lagi nating alalahanin Yes, glory to Jesus. yung hirap na ginawa niya doon sa krus ng Calvary. Yes, Lord. Dahil sa ating mga kasalanan. Yes, Lord. Lord, close to Jesus. Hallelujah. Hindi tayo karapat dapat nung Yes, Lord. Close, Lord Jesus. tinanggap niya tayo. Yes, Lord. Jesus. Tayo walang karapatan. Thank you, Lord. Dahil tayo mga hintil. Hallelujah. Hallelujah.
Ngunit dahil sa mayamang pagmamahal ng Diyos, ibinigay na sa propisyo ang Panginoon. Kaputin mo, Panginoon. Yung hirap na dapat kami ang tatanggap, ngunit kinako mo, Panginoon. Tunay nga dakilang Diyos. Yes, Lord. Kami pinagpapasalamat sa iyong mayamang pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos. Dahil sa aming katigasan ng ulo, mga kasalanan, Panginoong Diyos, nandiyan ka, Panginoon. Yes. Minamahal ka namin, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Itinadalangin namin, Panginoong Diyos. Ilagay po sa aming puso ang conviction. Lalo na kung kami, Panginoong Diyos, ay nakagagawa ng mga kasalanan na hindi mo po. Kung mo hayaan na maalis ang conviction sa aming puso. Kung mo hayaan na tumigas ang aming puso, Panginoon. Na kahit na alam na namin kasalanan, Panginoon Diyos, nagagawa pa rin namin. I-convict mo nga po ang bawat isa sa amin. Huwag mo po hayaan na may mapahamak sa ating kahit pati ang aming mga labuan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po. Kahit sa tindi at bigat ng kasalanan ng sangkatauhan, Panginoong Diyos. Ginawa mo pa rin po ang kalooban ng Ama para sa aming kaligtasan, Panginoong Diyos. Sinunod mo, Panginoong Diyos, ang kalooban ng Ama. Purihin ka, Panginoon. Nakila ka. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang itataas namin. Ikaw ang amin. Nais namin, Panginoon Diyos, na sa amin ang conviction bago maging huli ang lahat, Panginoon. Namin mo, Panginoon Diyos, mamuhay kami ng may kapanalan. Hindi makapakapanalan. Walang kapanalan. Kaya kailangan mo, i-convict mo ang bawat isa, Panginoon. Dahil ang banal na punan ay banal, Panginoon Diyos. Puro po yan, magkasala kami, Panginoon Diyos, sa pagtanggap ng iyong pagkain. Nakisali, Panginoon. Mayroon po kami kasalanan, Panginoon. Ipuwid mo ang puso ng bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Kahit sabi, Panginoon Diyos, ng banal na po na ito, Panginoon Diyos, ay maging makahalaga sa aming buhay, Panginoong Diyos. Makita mo, Panginoong Diyos, ang kalinisan ng aming puso, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoong Diyos, magkasala kami, Panginoong Diyos, sa pagkain namin ang kanalapunan, Panginoong Diyos. Pagkain
lumabas. Walang nakatago sa atin, walang may tahago. Lahat ng ginagawa natin ay hayag sa Panginoon. Huwag natin linlangin ang Espiritu ng Panginoon. Kung tayo ay mayroon pang tinatawag na kasalanan o ginagawang kasalanan, ito yung tayo. Napakabuti ng Panginoon. Pero ang Panginoon din ay hukom. Huwag mo hayaan na maging mali ang lahat, kapatid. Huwag mo hayaan na nandiyan ang kasalanan sa puso at maging huli ang lahat. Walang makakapasok sa heaven na mayroon kasalanan. Hindi makakapasok sa heaven ang hindi namumuhay ng may kapanalan. Ganito ang bawat isa. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Walang nangilingit sa kanya. May tatago natin ito sa bawat kapatiran, ngunit hindi natin kailan may tatago sa Panginoon. Samantalay natin ang pagkakataon. Nalinisin ang ating mga buhay. Linisin ang ating mga puso. Bago maging huli ang lahat. Ang Holy Communion ay banal. Meron tayong mga kasalanan, kapatid. Pakalinisin ang lahat ng dangto rito, Panginoon Diyos. Sinasabit namin, Panginoon Diyos, kami ay nagkasala, Panginoon. Hindi po kami perfect, Panginoon Diyos.